Ang mga pagbisita ni Kim Jong-un sa kanyang paggawaan ng mga armas ay wala pang 2 linggo matapos nitong daluhan ng isang pangunahing military parade kasama ang mga opisyal ng Russia at China, kung saan pinapakita niya rin sa mga opisyal ang mga pinakabagong armas ng North Korea, kabilang ang mga intercontinental ballistic missile at drone. Pinuna rin ng North Korea ang kamakailang weapon package ng Amerika sa Taiwan. Nagtutulak lang umano ang mga hakbang na ito ng Amerika ng mga tensyon sa rehiyon patungo sa isa pang ignition point ng digmaan. Eka lang, no? Pero sa palagay ko, mga utol, no, talagang magkakampi-kampi itong Russia, China at saka North Korea. Kung hindi man kasi wala naman silang pwedeng masulingan, kumbaga, maging kakampi, kundi yung mga kaparehas nilang komunista o komunismong bansa, mga utol. Pero ang iniisip ko, bakit kaya mga naiisip nila? Ano bang gusto nila? Hindi mapayapa o gusto nila talagang palaganapin lamang ang komunismo? So ano pa bang anong mga naiisip nitong mga leaders na ito? So alam natin ang North Korea talaga ay secluded sa buong mundo halos. So hindi sila talaga naglalabas, walang gaanong news sa kanila. Hindi kagaya ng China at saka ng Russia, at least nakikipag-communicate sila o nakikipag-anib-anib sila sa iba pang bansa. Pero itong North Korea talagang iba yung seclusion nila sa buong mundo, 'di ba? And to check, gusto ko lang ipakita sa inyo yung legitimacy nitong panawagan ng North Korean leader na si Kim Jong-un. Ayan mga utol, ito'y mula sa mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Inevitable na nga ba mga utol o hindi na mapipigilan itong napipintong gera, itong ikatlong digmaang pandaigdig? Yan ang ating aalamin dahil itong si Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea, ay nanawagan na sa war preparations mga utol. Ito'y mula kay Maharlika TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ayan Kim Jong-un nanawagan sa paghahanda sa gera. At ika-counter check natin yung mga report tungkol dito para malaman natin yung legitimacy. Mga utol, game na. Maharlika TV. North Korean leader Kim Jong-un naghahanda na sa posibleng mangyayaring digmaan. Bunso dito sa mas tumitinding tensyon na namamagitan sa kanilang bansa laban sa South Korea, Japan at Amerika. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Isang top general ng North Korea ang sinibak ng leader nitong si Kim Jong-un kasabay ng kanyang panawagang mas paigtingin ang paghahanda sa posibilidad ng isang digmaan. Ang pahayag na ito ng leader ay sinabi sa isang Central Military Commission na pagpupulong kasama ang kanyang partido matapos niyang bisitahin ang kanyang mga paggawaan ng armas, kung saan hinimok niya ang kanyang militar na kailangan pa nilang gumawa ng maraming missile engine, artillery at iba pang mga armas. Sinabi rin ni Kim Jong-un na kailangan nilang magsagawa ng marami pang mga military drills upang mas mapahusay pa ang paggamit ng kanyang sundalo sa kanilang bagong mga armas at equipment. Grabe mga utol, no? Talagang ano kaya naiisip nitong mga leaders na to? Manggulo lamang sa mundo? O may pinaglalaban sila na hindi natin nalalaman? Kasi kung sinasakop, hindi naman sila kinukubkob o sinasakop. Wala naman nagte-threaten sa kanilang very existence, di ba mga utol? Hindi naman sila pinakikialaman. Ang pinakikialaman sa kanila ay yung ginagawa nila sa South Korea, 'di ba? Parang gusto nila talagang sakupin din ang South Korea. And anyway, mga utol, etong alam ko karamihan sa inyo alam na 'to. Itong Korean Peninsula, dati talaga ito ay isang buo lamang, no? So ito'y hinati ng under ng Soviet Union at ng NATO, partikular ng Russia at ng United States, kasi kaya naging South and North Korea o North and South Korea. So yung North Korea ay naging communist, eto namang South Korea ay naging democratic kasi dahil sa United States o sa impluwensya ng United States. Pero itong North Korea kaya naging communist dahil sa impluwensya ng Russia o ng USSR. Okay? Yun po yung pinaka maiksing istorya ng bansang Korea. Tuloy na natin.
at upang mapanatili ang kahandaan sa panahon ng isang labanan. Nakatakdang magsagawa ng militia parade ang North Korea sa September 9 upang markahan ang ika-75 anibersaryo ng pagkatatag ng Republika habang tinatalakay ng pulong ang mga paghahanda para sa kaganapan. Noong nakaraang linggo, binisita ni Kim ang isang pangunahing pabrika ng armas ng North Korea, kabilang ang mga pasilidad na gumagawa ng mga makina para sa mga strategic cruise missile at nanawagan para sa mas mataas na weapon production. Ang mga pagbisita ni Kim Jong-un sa kanyang paggawaan ng mga armas ay wala pang 2 linggo matapos nitong daluhan ng isang pangunahing military parade kasama ang mga opisyal ng Russia at China, kung saan pinapakita niya rin sa mga opisyal ang mga pinakabagong armas ng North Korea, kabilang ang mga intercontinental ballistic missile at drone. Pinunari ng North Korea ang kamakailang weapon package ng Amerika sa Taiwan. Nagtutulak lang umano ang mga hakbang na ito ng Amerika ng mga tensyon sa rehiyon patungo sa isa pang ignition point ng digmaan. Teka lang, no? Pero sa palagay ko, mga utol, no, talagang magkakampi-kampi itong Russia, China at saka North Korea. Kung hindi man kasi wala naman silang pwedeng masulingan, kumbaga, maging kakampi, kundi yung mga kaparehas nilang komunista o komunismong bansa, mga utol. Pero ang iniisip ko, bakit kaya mga naiisip nila? Ano bang gusto nila? Hindi mapayapa o gusto nila talagang palaganapin lamang ang komunismo? So ano pa bang anong mga naiisip nitong mga leaders na ito? So alam natin ang North Korea talaga ay secluded sa buong mundo halos. So hindi sila talaga naglalabas, walang gaanong news sa kanila. Hindi kagaya ng China at saka ng Russia, at least nakikipag-communicate sila o nakikipag-anib-anib sila sa iba pang bansa. Pero itong North Korea talagang iba yung seclusion nila sa buong mundo, 'di ba? Ano to check, gusto ko lang ipakita sa inyo yung legitimacy nitong panawagan ng North Korean leader na si Kim Jong-un. Ayan mga utol, ito'y mula sa France 24. Okay, Asia Pacific. North Korean leader Kim dismisses top general, calls for war preparations. Okay? So ito lamang yan nakaraang August 10. North Korean leader Kim Jong-un has dismissed his top general and called for stepping up war preparations in an offensive way. Okay? Including boosting weapons production and conducting more drills, state media reported Thursday. Okay? So ayan yung mismong meeting nila, no? Nilabas talaga nila sa media yan. Okay mga utol? North Korean leader Kim Jong-un Center attends the meeting of a ruling Workers' Party Central Military Commission in Pyongyang, North Korea. Yung Pyongyang po, yan po yung capital ng North Korea. So, eto na. With a cigarette in hand, Kim was talking to a room full of uniformed top generals and pointing at maps. Images in state media showed while he discussed major military actions against South Korea. Grabe, no? Anong plano nila? Anong gusto nilang gawin sa South Korea? Sakupin ba? Diba? Kubkubin? Ano ba? Parang hinati naman na ng maayos, no? Yung nate-threaten ba sila? Yun yung iniisip ko. Nate-threaten ba yung Russia? Yung Russia alam ko nate-threaten. Pero yung North Korea nate-threaten ba? Yung China nate-threaten ba? Pero sa pagkakaalam ko, no, China yung gumagawa ng mga sigalot, 'di ba? Sila yung nangaagaw ng teritoryo. Etong North Korea, feeling ko na-threaten din sila sa ginagawang mga military drills ng Japan, South Korea, 'di ba mga utol? At nung in return ang ginawa nitong North Korea kamakailan nagpaputok ng mga ballistic missiles na yung iba nga ay lumanding o bumagsak sa exclusive economic zone ng Japan. Kaya rin yung Japan nag-prepare na rin para sa gera. So anong mangyayari? 'Di ba? Maglalabo-labo na ba? Pag yan nagsimula sa South and North Korea, maaring ito'y mag-ignite na rin ng digmaang pandaigdig. Kasi ang South Korea ay sasaklolohan ng United Nations. At ang United Nations meron tinatawag na Northern Alliance Treaty Organization or yung NATO. So pwedeng mag-domino effect ito mga utol pag nagsimula yung gera dyan sa North Korea at sa South Korea. Okay? So, at a meeting, Kim dismissed Chief of the General Staff, Pak Soo-il, replacing him with Vice Marshal Ryong Gil, KCNA, said without giving further details. So, tinanggal niya talaga yung Chief of General Staff niya, no? Pak, who was promoted to the post last year,
may have been dismissed because he did not demonstrate sufficient competence in the field of military operations. Okay? So yun, parang incompetent itong Chief of General Staff niya, no? Parang ayaw rin sumigi sa gusto niyang mangyari. Parang ganon, mga utol. So anong masasabi nyo sa plano ng North Korea na maghanda para sa napipintong gera? Okay? So yan yung mga utol, mass production of weapons. So kasama yan sa mga pinagmitingan nila. Nakalagay yan mga utol. Malamang ito'y inilabas ng North Korea kasi ang North Korea pili lang talaga nilalabas nila ng mga news sa mundo. Okay? So tuloy na natin itong video na to. Kailangan ko lang ang inyong komento. Ano nga ba ang naiisip ng mga leaders na ito? Gusto lang ba talaga nilang maging global ma-dominate nila ang buong mundo? O may pinaglalaban ba sila na ayon sa kanilang karapatan o ang pinaglalaban lamang talaga nila ay ang kasakiman? Ano sa palagay nyo mga utol? Paki-comment na lang, ituloy na natin to. Inihayag ng US mga kapatid noong July 28 na magbibigay sila ng military package sa Taiwan na nagkakahalaga ng hanggang $345 million habang pinahihintulutan ng Kongreso ang hanggang $1 billion na halaga ng mga armas para sa Taiwan bilang bahagi ng 2023 na budget. Ayon sa North Korea, ang plano ng US ay isang mapanganib na pampulitika at militar na provokasyon at isang malaking paglabag sa prinsipyo ng One China. Intensyon din daw ng US na gawing unsinkable advanced base ang Taiwan laban sa China at first line trains para sa pagsasakatuparan ng diskarte nito sa pagpigil sa China. Nakipagpulong si Kim Jong-un sa isang delegasyon ng China sa Pyongyang noong nakaraang linggo at nangako itong pauunlarin ang relasyon ng dalawang bansa. Bago ang pagpupulong, tinignan din ng delegasyon ang mga bagong nuclear-capable missile at mga drone ni Kim sa isang parada ng militar. Madalas nagpapakita ang China ng kanilang puwersang militar sa paligid ng Taiwan. Kamakailan ay nagpadala sila ng dose-dose ng mga fighters, bombers at iba pang sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga drone sa ibabaw ng Taiwan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. Okay, maraming salamat kay Maharlika TV. Paki-comment ang inyong komento. Pero talagang it's a matter of time. Kumbaga, isang mitya na lang ang hindi nasisindihan dito sa nakakatakot isipin mga utol, 'di ba? Kasi hindi pwedeng hindi tayo madamay kung sakaling magdo-domino effect itong kunyari maggera itong South Korea and North Korea at makialam ang US, hindi pwede tayong hindi madamay. Pero gaya pa rin ng sinabi ng mga eksperto, magsisimula dito sa Asia Pacific region. Kung magsisimula ang gera, eto namang China talaga ang dahilan yan. No? Ang iniisip ko nga, paulitin ko lamang, ano naiisip nila? Alam ko, gusto rin nila ng kapayapaan, diba? Sino ba naman ang hindi naghahangad ng kapayapaan, diba? Kung gusto mo nga daw, sino nga ba nagsabi nito? Sinong prominent person na nagsabi nito yun? Kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan mo paghandaan ng digmaan. So parang ganito yung nangyayari mga utol. So ano masasabi nyo sa ating featured video mga utol? Sa North Korea, ano masasabi nyo dyan sa mga gusto nila mangyari sa mundo? Aguluhan na lamang ba? Well, anyway, pa-comment na lang lahat ng inyong reaksyon at opinion. Maraming salamat Maharlika TV. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Prep Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.